Nais ko pong itanong sa inyo yung ano ba, bakit po kami mga Katolik gumagamit ng rosary at bakit po kami nagsisamba sa mga Diyos-Diyusan? Alam mo, no, kung sasagot ako sa'yo ng diretsahan, ewan ko kung ba't kayo ganun, kayo mga Katoliko, kung sasagutin kita ng parang kasing edad mong bata, ano malay ko, ba't kayo sumasamba dyan? Pero ako alam ko kung ba't kayo sumasamba sa Diyos-Diyusan, sa mga ribulto, at saka sa mga gumagamit kayo ng rosaryo, kasi yun ang turo ng mga tao, wala sa Biblia. Basahin natin ang Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayon, maliwanag yung sabi ng Panginoong Hesus, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Maliwanag yun, no? Pagka ang utos galing sa tao, walang kabuluhan yung ginagawa mo kahit sumasamba ka pa. Hindi naman tinatanggap ng Diyos kasi ang sinusunod mo, utos tao. Utos lang naman ng tao yung pagrorosaryo Di naman turo ni Kristo yan Basahin natin sa librong Katoliko kung saan ang galing yung rosaryo. Kapatid na Luz, dun sa Secret of the Rosary. Opo, ito po ay nasa The Secret of the Rosary, page 18. Yan ay isang aklat ng Katoliko. Mayroon niyang nihil obstat, mayroon niyang imprimatur. Ibig sabihin, authorized religious book yan ng Katoliko. Ang sabi sa talibro na yan, kapatid na Luz, But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form, and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. ayan, ito noon lang daw 1214. Ibig sabihin, 1,200 years nang patay ang mga apostol nang maimbento ng Katoliko yung rosaryo. At yan daw galing kay Saint Dominic, kay Santo Domingo yata yun, no? Sa Tagalog, Santo Domingo. Na ang sabi, natanggap naman daw yan sa mahal na birhen. Para daw yan panlaban o pangkumbinse sa mga makasalanan. Malaking kasinungalingan niyang rosaryo. Kasi, bawal ni Kristo yan yung ginagawa sa pagrorosaryo. Basahin natin ang Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga Hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Nakita mo, bawal ni Kristo yung manalangin ng paulit-ulit. Walang kabuluhan sa Diyos yung paulit-ulit kasi hindi naman bingi ang Diyos. Tapos di naman makulitan Diyos. Madali naman siyang umintindi. Bago mo pa nga sabihin, alam niya na sabi ng Biblia Talastas ng inyong Ama ang inyong kailangan bago nyo pa hingin sa Kanya. Even before you say the word, alam na ng Diyos. Ba't mo ulit-ulitin? Ano nagbibigay sa'yo ng inisyatibo para mag-ulit-ulit? Dahil yung rosaryo, bibilangin mo yung mga buto ng rosaryo para mananalangin ka, ulit-ulitin mo. 5 abagi noong Maria, 5 sumasampalataya, 5 ganun 5 ganun. 59 yata yan Yang buto ng rosaryo. Biro mo 59 na ulit-ulit na yun din panalangin. Bawal ni Kristo yon kapatid. Kaya yung rosaryo, tandaya ng Antikristo. Kalaban ni Kristo yung ideya ng rosaryo. Yan ang masasabi ko sa iyo kapatid.
At kung bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyusan o sa mga ribulto, utos din ng pari yan. Nasa inyong aklat yan. Wala sa Biblia yan. Bawal ng Biblia yan eh. Basahin muna natin ang inyong aklat na nagsasabi sa inyong lumuhod sa larawan. Sa Katisismo, sa pahina 82, na tinagalog ni Luis de Amisquita. Anong sabi sa Katisismo na galing sa Roma? Opo, ito po ang sabi sa Katisismo, page 82. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Ayon, sabi ng Katisismong Katoliko, pagbangon mo pa lang sa banig, manikluhod ka na agad sa krus o sa isang mahal na larawan. Bakit mahal? Kasi mahal naman talaga, binibenta yan eh. Oh. Doon nga sa Makabebe, meron ako nakita eh. Magkano ka ako yan? 500 daw. Sabi ko, ang mahal naman. Kahoy lang naman kahoy, ang mahal naman yan. Sabi ko, ay may tawad pa. Ay siya na, hindi pa naman ako tumatawad. Siya naman na nagsabi sa akin, may tawad pa raw. Sa Makabebe yun eh. Magkano ka ako tawad? 350 na lang, sabi niya. Ba? Nabawasan na ng 150, siya na mismo bumawas. Sabi ko, wala nang tawad, ako tatawad, sabi ko. Subukan ika natin. Kung halimbawa baka ako, 100, pwede na yan. Napakamura naman ika, mahal na birhen yan, sabi. Kaya pala mahal, dahil mahal na birhen. Dahil mahal pala ang presyo. Ganon. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid, bawal ng Biblia yan yung maninikluhod ka sa mga larawan. Sa Deuteronomio 5:7, ganito sinasabi ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi nito. Pakinggan mo, ha? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa 3 at sa 4 na sali ng nangapopoot sa akin. Tamo, bawal gumawa ng mga larawang inanyuan. Huwag mo ikasilang yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sabi ng Diyos, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Nasa pasyon yun pasyong Katoliko. Kung nagbabasa kayo ng pasyon at kung iniintindi nyo lang mga Katoliko, hindi nyo gagawin yang luluhod kayo dyan sa mga santo-santo na yan Bakit? Nasa pasyon Sabi sa pasyong Katoliko mismo dapat na maghinanakit sa iyo ang poong marikit, ginto't pilak yamang muntik, sa iyo'y di ipinagkait, kay Baal mo ipinagsulit. Naghihinanakit ang Diyos, nagseselos. Ang ginto, ang pilak, yamang munti, binigay sa iyo. Tapos kay Baal mo ino-offer, kay Baal mo pinagsusulit. Sino ba si Baal? Diyos-Diyusan yun, ribulto yun si Baal. Kaya naghihinanakit ang Diyos. Bakit? Sabi rin dyan sa pasyon, dapat mo ikang maalaman, sabi ron, sa sulat napapalaman. Sukat mong maalaman, sa sulat napapalaman, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Ang Diyos lang ang luluhuran, sasambahin gabit araw. Kaluluhod doon sa mga ribulto, sa mga kahoy, bato. Ay, huwag kaluluhod doon, magagalit ang Diyos sa'yo. Pakibasa mo kapatid na Daniel yung Gawa, 17:29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato
na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayon, yamang tayo'y lahi ng Diyos, kung talagang tayo'y sa Diyos, mga anak tayo ng Diyos, hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Napakalaking kalokohan niyang sasamba ka dyan. Kahit na pa yan si Pedro, si Maria pa yan, tapos ginawang kahoy, ginawang bato, tapos luluhuran mo. Bawal yon. Kahit nga sa anghel, hindi tayo dapat sumambay, lalo pa sa tao. But pakinggan mo, 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayon, bawal yun, sabi ng anghel. Huwag kang luluhod sa akin, sabi ng anghel. Ako rin ay alipin kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Tamo, tinuturo ng anghel kung sino sasambahin ang Diyos. Kaya sabi ng pasyon nyo mismo ha, mga Katoliko, pakinggan nyo, sabi sa pasyon nyo. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Biro mo, kahit ano sinasamba, kahit anghel, kahit tao, kahit plastic, kahit bato, kahit tanso, kahit pilak, basta ginawang kung anong ginawang krus na maliit, niluluhuran at sinasamba na. Bawal po ng Diyos yan, kapatid. Sana wag kayo magagalit. Nasa Biblia nyo yan. Nasa Biblia ang Katoliko, nasa pasyon yan. Bawal ng Biblia yan, mga kapatid. Yan ang sagot ko sa iyo, Iha. Ano po ang pagkakaiba ng Katolik at ang dating daan? Ang pagkakaiba, hindi kami sumasamba sa Diyos-Diyusan. Hindi kami nagro-rosaryo. Kasi nga, mali sa Biblia eh. Kami ang ginagawa lang namin yung nasa Biblia, yung utos ng Diyos. Hindi kami sumusunod sa utos ng tao. Lalong hindi kami naniniwala sa katha-katha ng mga tao, mga imbe-imbentong aral. Ang aming sinusunod, pawang nakasulat sa Biblia. Yun ang pagkakaiba natin. Salamat po, Brother Eli.